punta rito nag-share ng ebanghelyo, dinakinig tayo, nanampalataya. Ngayon, wala na si Billy Graham, hindi na tayo masyadong connected sa kanya. Kanina tayo connected? Hindi tama sinasabi, sa Diyos tayo connected lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Yun naman ang layunin talaga ng isang mangangaral. Amen? Kaya nga, sabi, hindi man yan, pakawalan nyo na yan. Kung sa Diyos yan, magpapatuloy yan. Kung hindi sa Diyos yan, titigil yan. Bakit? Napakaraming nagtayo na ng reliyon. Nung makalikom siya ng 300 katao, namatay yung leader, patay na, wala na rin reliyon. Amen po ba? Napakarami na. Yung mga unang sinauna pa mga panahon, nakalikom sila na magiging 2,000 miyembro, namatay yung ministro, namatay yung kanilang pinuno, patay na rin yun. Wala na. Si Ate Pioli mismo, nagtayo sila ng reliyon, namatay yung pinuno na sinasabing anghel na yung taong namatay na nabuhay, sinapian ng anghel. Ay ngayon namatay na naman, hindi na uli ng buhay. Wala na reliyon niya. Nag-iisa na lang siya. Kaya pag sumasabi niya, wala na. Kaya nga, tayo, mga kapatid, no? Kami man ni Pastora Amalia, mawala man kami sa mundong ito, andito pa rin ang Holy Spirit. Sapagkat ang may-ari ng tunay na iglesia, ang Espiritu Santo. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Masunog man lahat na simbahan, buhay pa rin ang mga Kristiyano. Amen po, baka sabi, itatayo mo ang aking iglesia. Hindi makapananaig dito ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, ang iglesia tinayo ng ating Panginoon, hindi mamamatay. Amen po ba? Anong ginawa ng mga tao? Pinatay yung mga tao. Pinatay lahat ng Kristiyano. Number 1, si Apostol Pablo riyan. Mamamatay tao si Apostol Pablo. Hinahabol niya yung mga Kristiyano. Humingi siya ng papeles doon sa synagogue. Pagkatapos ay hinahanap niya sila Pedro. Tinutugis niya lahat yan. Kanya lang doon pagdating sa Damasco, ayan na, tumama sa kanya yung masyadong maliwanag na sinag ng araw. Basahin nga natin kung paano naborn again si Apostol Pablo. Samahan niyo ko. Sa aklat po ng Gawa, Acts chapter 9. Ayan, ganito ang kasaysayan kung paano naborn again si Apostol Pablo. Pero dito, sinasabi rito, hindi pa siya born again. Hindi pa siya nakakilala sa Diyos. Ang kilala niya lang na Diyos ay yung Diyos ni Moses. Kaya ito ay totoong naglilingkod siya, pero hindi niya kilala si Jesus Christ. Kaya siya ay hindi ligtas. No? Ganun pa man sa pamagitan ng biyaya ng ating Kristo, sa kanyang paglilingkod na baliwala, ay nagkapaglingkod siya ng tunay at ganap. Ganito ang conversion ni Apostol Pablo. Hindi siya lumipat ng reliyon hindi siya lumipat, kundi siya ay napunta kay Kristo. Ganito ang kasaysayan niya. Gawa 9. Samantalang masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon, kaya lumapit siya sa pinakapunong sakserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya. Sabi ba rito, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasog siya at narinig niya ang isang tinig na nagsasalita sa kanya. At ang sabi, may nagsalita sa kanya, ang sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinuusig? Sabi Saulo, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. At ang sagot, ako'y si Jesus, ang iyong pinuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin ko sa iyo roon kung anong dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, maliban ang isang tao ay masilang na muli, hindi niya makikita ang karin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tingnan mo si Pablo, dinilat niya yung kanyang mata, wala siyang makita. Pero kahit pa paano, may awa ang Diyos.
makakita rin siya. Amen po ba? Oh. Ipinakilala ng Diyos yung kanyang klase ng paglilingkod ay isang kabulagan. Amen? Kaya ano nangyari? Verse 8, tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya'y tinakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Nag-pray and fasting siya, no? 3 days. Sa Damasco naman ay may isang alagad ng pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang panginain. Ananias. Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Verse 13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong yan. Amen? Tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At pagparitos at naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, inutusan si Ananias. Ano sabi ng Panginoon kay Ananias? Pumaroon ka sapagkat hiniram ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil. Ano ipapakilala? Ano misyon ni Apostol Pablo? Ipakilala ang pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo. Amen? Yun po yun eh. Ewan ko, may mga nangangaral, iba-ibang pangalan, pinakikilala eh. Yun lang ang misyon, ipakilala ang tagapagligtas ni Jesucristo at manampalataya ang tao kay Jesucristo at tuloy magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Yun ang misyon. Madala ang tao sa Diyos. Hindi sa reliyon, hindi sa samahan, hindi sa kung kanya-kanyang interpretasyon sa Biblia. Ang sabi pa, ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Verse 17, pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi rito, kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Nakita niya rin. Amen po ba? Nakakita rin siya. No? Tumindig siya agad at nagpabautismo, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Hindi na born again siya. Except ang mga di born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, nung mga born again siya, pinatungan siya ng kamay ni Ananias. Pagkatapos napuspos ng Espiritu Santo, gumalaw, kumilos ang Diyos sa buhay ng Apostol Pablo. Ano nangyari kay Pablo? Napuspos ng Espiritu Santo. Yung kanyang espiritong patay, nabuhay. At sino nagbuhay dito? Yung Espiritu Santong sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Mula sa taong nananalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Dumaloy kay Apostol Pablo ang tubig na nagbibigay ng buhay, ang Espiritu Santo. Kaya si Apostol Pablo ay na-born again, nakakita na siya. Natanggal na yung kaliskis sa kanyang mga mata. Amen po ba? Eh dati, nung hindi tayo born again, pag sinabi, ano ba naman yan? Umulan, nabasa ako. Di ba? Puro ganun na lang ang katwiran natin. Di ba? Kaya na naman na, wala akong payong. Ngayon pa umulan. Oh. Ano ba naman, init-init? Oh. Palagi lang reklamo, di ba? Pero ngayon na, born again na tayo, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Oh, umulan nun, salamat! Magkaroon kami ng tubig sa dam. Lamesa dam, Ipo dam, lahat ng dam. O, amen po ba?
Okay na supply ng tubig. Kaya umulan. Pag uminit at umaraw naman, Lord, salamat, mahihinog na yung papaya namin sa